Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino, shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1866 hanggang 1870. Ying-Ying, si Lei Hemang ay mas malakas na kalaban kaysa dati. Kapag nasa challenge arena ka mamaya, dapat kang mag-ingat at huwag mo siyang hamakin. Bago pumasok sa challenge arena, pinaalalahanan ng Aaron si Jiang Yingying. Hindi siya natatakot na matalo si Jiang Yingying sa laro. Kung matatalo siya dahil sa mahina niyang lakas, hindi siya masisisi ni Han Sanchen. Gayunpaman, nag-aalala si Han Sanchen na ang puso ni Jiang Yingying ay mamumugto dahil sa maayos na kompetisyon sa mga araw na ito. Kapag hinamak niya si Lei Hemang, madali para kay Lei Hemang na makahanap ng pagkakataon. Higit sa lahat, handa si Lei Hemang na patayin si Jiang Yingying. Kapag si Jiang Yingying ay pinabayaan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Tumanggo si Jiang Yingying at nagsabi, "Kuya Aaron, huwag kang mag-alala. Ayoko lang na masaktan ka. Hindi mahalaga kung matalo ka." Mahinang ngumiti si Aaron. Hindi madali para kay Jiang Yingying na makamit ang kampyonato. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang aktwal na karanasan sa labanan ay napakaliit. Maaari lamang siyang manalo sa pamamagitan ng pagsupil sa kanyang lakas. Sa harap ni Lei Hemang, kapag hindi na niya kayang sugpuin si Lei Hemang, hindi na siya makakalaban ni Lei Hemang. Sa mga tuntunin ng karanasan, hindi maihahambing ni Jiang Yingying kay Lei Hemang. "Hindi ako magpapatalo." Jiang Yingying mata paulit-ulit na sinabi, hindi alam kung kailan magsisimula, ang takot na babae na ito, tila naging matigas. Si Han Sanchen ang pinaka-nakakaranas ng pagbabago ni Jiang Yingying. Sa simula, sa Rongshi, si Jiang Yingying ay binubuli ng iba ng walang salita, ngunit ngayon ay halos naging babae na siya. Hanggat ito ay isang bagay na pinaniniwalaan niya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa wakas, oras na para umakyat sa entablado. Nang pumasok sina Jiang Yingying at Lei Hemang sa challenge arena, ang mga tagahanga ng magkabilang panig ay nagsimulang tumugon ng mainit. Ang kanilang mga pangalan ay umalangaw sa venue, at ang kanilang momentum ay pantay. Walang nag-isip na nakuha ni Jiang Yingying ang napakaraming puso ng mga tao sa loob lamang ng ilang araw. Ang pangalan ni Lei Hemang, na itinatag ilang taon lamang ang nakalipas, ay maaari lamang katumbas ng Jiang Yingying. Ito ay labis na ikinagagalit ni Lei Hemang, dahil inabot siya ng ilang taon upang makamit ito, ngunit si Jiang Yingying ay tumagal lamang ng ilang araw. "I didn't expect na maraming tao ang susuporta sa'yo. Unfortunately, they will be disappointed soon." Pinandilatan ni Lei Hemang si Jiang Yingying, puno ng hindi nakukuhang intensyon na pumatay. Ang ekspresyon ni Jiang Yingying ay parang isang tahimik na lawa, walang anumang alon. She said faintly, "Hindi ko inasahan na kung ano ang ginugol mo ng ilang taon na gawin, magagawa ko ito sa loob ng ilang araw. Siguro natutuwa ka sa pagtugis ng mga taong ito, ngunit hindi ako katulad, like it. Para sa akin, ang panalo lang sa kalaban ang pinakamahalaga." Ang mga salita ni Jiang Yingying ay halos naglagay kay Lei Hemang sa isang dahado. Ang wala siyang pakialam ay ang pag-aalaga ni Lei Hemang. Samantalahin ang pagkakataong magsalita, magsabi ng ilang salita, pagkatapos magsimula ang laro, "Natatakot ako na hindi ka na makapagsalita." Sigaw ng kulog at crane sa malamig na boses. Sa madla, bukod pa sa hindi mapakali na madla, sa isang sulok, may dalawang napakakalmang tao, sa harap ng nakakabinging boses ng suporta, dalawang taong may malabong ngiti. Hindi ko inaasahan na kahit isang utusan ay napakalakas.
Aaron talaga ang nagulat sa akin. Ang ganoong kahindak-hindak na laro, natural, dumating si Hilaw upang manood. Sa mga araw na ito, nasaksihan niya ang takbo ng pagpasok ni Jiang Yingying sa kampyonato, na labis na ikinagulat niya. Akala niya sapat na ang mga sorpresa ng Aaron sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na masusurpresa ni Jiang Yingying si Hilaw minsan. Mayroon din siyang kakayahan na pumasok sa Apocalypse. Nagkataon na ang Aaron ay kulang sa isang tagapag-alaga na maaaring magamit para sa kadahilanang ito. Sabi ni Fang Zan. Nakangiti si matandang Li. Ganun din ang iniisip niya. Si Jiang Yingying ay mas bata sa Aaron. Siguro mas may potensyal siya. Kung papasok siya sa Apocalypse para sa mas advanced na pagsasanay, si Jiang Yingying ang magiging core ng susunod na henerasyon ng Apocalypse. Nakakalungkot lang na orihinal na iniisip ni Lei Hemang ang saklaw, ngunit sa harap ni Jiang Yingying, ang kanyang kahusayan ay ganap na natakpan, sabi ni Li. Umiling si Fang Zan. Sa lakas ni Lei Hemang, qualified pa rin siyang sumali sa Apocalypse. Nakakalungkot lang na masyadong malakas ang vanity ng lalaking ito, at masyado siyang nalilibugan sa mga makamundong kasiyahan. Siya ay tiyak na mapapahamak na hindi makapag-integrate sa boring na mundo ng Apocalypse. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit wala siyang pagkakataong sumali sa Apocalypse. Mr. Lee, your words are too tactful. Why don't you just say that he's come not meet the Apocalypse standard? Sabi ni Fang Zan, kailangan pa ring magligtas ng mukha para sa mga kabataan, and it's understandable that with such achievements at his age, medyo magulo ang private life niya, sabi ni Lee. Medyo natigilan si Fang Zan. Hindi siya makapaniwala na ito ay sinabi mula sa matandang Li, dahil ang mga patakaran ng Apocalypse ay napakahigpit. Hindi kwalipikado si Lei Hemang na sumali sa Apocalypse. Kuya Yi, ayaw mong gumawa ng exception para sumali siya, diba? Hindi maiwasang magtanong ni Fang Zan. Hindi naman. Magsisimula na ang laro. Panuurin mo ang laro, sabi ni Lee Oldlight. Kasama ang sinabi ni Hilaw noon at ang kanyang apirmatibong sagot ngayon, hindi maaari ni Fang Zan kung ano ang iniisip ni Hilaw, ngunit nakakasigurado siyang tila may espesyal na gamit si Lei Hemang sa mga mata ni Hilaw. Kung hindi niya masasabing naiintindihan niya ang kaguluhan ng pribadong buhay ni Lei Hemang. Sa challenge arena, sa utos ng referee, sa wakas ay nagsimula na ang pinakahihintay na championship competition. Napabuntong hininga ang mga tagahanga ng magkabilang panig at tumitig sa challenge arena, umaasang kayang talunin ng mga taong gusto nila ang isa't isa. Sa sandaling ito, ang lugar ay tila napakatahimik, walang ingay na lumalabas, sapat na upang ipakita na kahit na ang ordinaryong madla ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa laro. Si Lei Hemang ay karapat-dapat na maging isang bagong bituin sa martial arts circle ng Yanjing. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa mga naunang kalaban ni Jiang Yingying. Nang idiin niya si Jiang Yingying, halos kailangang lumaban si Jiang Yingying ng buong lakas. Gaya ng iniisip ni Aaron, sa estado ng balanseng lakas, si Lei Hemang ay may mas praktikal na karanasan kaysa kay Jiang Yingying, at ang karanasang ito ay makapagbibigay sa kanya ng mas maraming pakinabang sa paghaharap. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 galaw, si Jiang Yingying ay nasa isang halatang kawalan. Ang kanyang kalamangan ay nakasalalay sa kanyang kahangahangang lakas, ngunit ang bilis ng dodge ni Lei Hemang ay malayo sa kakayahan ni Jiang Yingying na kontrolin at hulaan, kaya ito ay nakakaramdam kay Jiang Yingying na walang kapangyarihan, ikaw na ganoong basura ay maaaring tumayo sa arena ng kampyonato. Parang nabayaran na lahat ng mga kalaban mo dati. Si Lei Hemang ay hindi lamang gumagamit ng karanasan upang sugpuin si Jiang Yingying, ngunit sadyang guluhin din ang isipan ni Jiang Yingying. Umaasa siyang gumamit ng ganitong uri ng mga salita upang guluhin ang kaisipan ni Jiang Yingying at ilantad ang kanyang mga kapintasan. Ang dahilan nito ay pagkatapos talaga ni Lei Hemang lumaban kay Jiang Yingying, alam niyang malakas talaga ang babaeng ito. Kung ikukumpara sa panonood ng kompetisyon ni Jiang Yingying noon, ang malakas na pakiramdam ng karanasang ito ay makapagpaparamdam kay Lei Hemang ng lakas ni Jiang Yingying ng mas tunay. Sa sandaling ito, nag-aalala si Lei Hemang, na matatalo siya sa laro ng walang ingat. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay hindi katanggap-tanggap sa kanya, kaya gusto niyang ibagsak ang mentalidad ni Jiang Yingying upang sakupin ang isang mas malaking kalamangan. Matapos marinig ang mga salitang ito, galit na galit si Jiang Yingying sa kanyang puso. Walang pinagkaiba ang panunuya ni Lei Hemang sa nakakahiya.
Sa galit, sinuntok ni Jiang Yingying si Lei Hemang sa mukha. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Lei Hemang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakadaling kiligin ng mentalidad ng babaeng ito. Malaki ang epekto nito pagkatapos niyang magsalita. Ang kanyang bulag na suntok ay naglantad ng maraming kapintasan, ikaw ay dinaya, babae, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang tuhod upang hampasin siya ng marahas. Ang tiyan ni Jiang Yingying ay dumanas ng matinding pag-atake, diretsyong bumalik sa gilid ng lubid, kisap mata, ang pangalawang pag-atake ni Lei Hemang ay dumating muli. Maaaring iunat ni Jiang Yingying ang kanyang kanang kamay upang pigilan ang suntok, ngunit ang bilis ni Lei Hemang ay masyadong mabilis para direktang tamaan ang dibdib ni Jiang Yingying. Magpakabait ka, kung hindi kita kalaban, may pagkakataon pa tayong manalo sa kama, ngunit sa kasamaang palad, ngayon kailangan mong mamatay sa arena ng hamon. Sa mga salitang ito, halatang ayaw ni Lei Hemang na bigyan ng pagkakataong huminga si Jiang Yingying. Tumalon siya ng mataas. Kung sipin niya ang kanyang paa sa ulo ni Jiang Yingying, mawawala sa kanya ang kalahati ng kanyang buhay kahit na hindi siya mamatay. Si Jiang Yingying ay mukhang desperado. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa malisyosong pang-aasar ni Lei Hemang. Kung hindi dahil sa kanyang unstable mentality, hindi siya mahuhuli ni Lei Hemang. Nang tuwang-tuwa si Lei Hemang, bigla niyang naramdaman ang pag-stagnate ng kanyang mga binti at hinarang ng isang malaking puwersa. Hindi ko alam kung kailan, nakatayo si Aaron sa tabi ni Jiang Yingying, nakanguso gamit ang kanyang braso upang harangan ang nakamamatay na suntok ni Lei Hemang. Tumingin si Han Sanchen kay Jiang Yingying at bamaantong hininga. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maliit na batang babae na may hindi matatag na pag-iisip. Madali siyang magalit sa mga salita ni Lei Hemang. Kung hindi siya gagawa ng maagang pag-iingat, si Jiang Yingying ay magiging isang tanga na may abnormal na utak kahit na makaligtas siya. Aaron, anong ginagawa mo? Si Lei Hemang ay nagngangalit at tumingin sa Aaron. Ito ang challenge arena ng championship, at Aaron ay nangangahas na umakyat sa entablado sa oras na ito. Aaron, you are breaking the rules of the championship. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Sa gilid, si Fang Zhantian ay umuungal din, dahil si Jiang Yingying ay dapat na namatay, ngunit ang biglaang paglitaw ni Aaron ay naging dahilan upang makatakas si Jiang Yingying. Rules. Kung saan ako Aaron, ako ang rules. Sabi ng Aaron. Sa mga salitang ito, natigilan ang lahat ng tao sa buong venue. Ito ang martial arts conference na ginanap ng Yanjing Martial Arts Association, at sinabi niya na siya ang panuntunan. Hindi ba't hindi man lang niya pinansin ang Martial Arts Association? Aaron, napakalaki mo. Hinahamon mo ba ang buong samahan ng Wudaw? Sabi ni Lei Hemang sa malamig na boses. Sa sandaling matapos siya, pinalayas ni Aaron si Lei Hemang. Ang bagong bituin sa mundo ng martial arts ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Nagulat na naman ang venue. Parehong alam ng ordinaryong madla at ng mga tao sa martial arts at Taoism circles ang malakas na lakas ni Lei Hemang. Talagang tinalo ng Aaron si Lei Hemang palabas ng challenge arena sa isang galaw, na nagpapakitang napakalakas din ng kanyang sariling lakas. Ang sinumang mag-aakalang lumabag ako sa mga patakaran ay maaari na ngayong tumayo at hamanin ako. Kapag natalo ako, kikilalanin ko ang iyong mga patakaran. Kapag natalo ka, ako ang magiging mga patakaran. Sabi ni Aaron, sa katinulungan si Jiang Yingying. Iniyuko ni Jiang Yingying ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tingnan ang Aaron dahil alam niyang hindi siya natalo ni Lei Hemang sa lakas, ngunit dahil ang mga salita ni Lei Hemang ay nakaapekto sa kanyang kaisipan, na humantong sa sitwasyong ito, kaya't wala siyang harapin ang Aaron. At hayaan ang Aaron para sa kanya, malinaw naman nasasaktan ng buong Martial Arts Association, ito para sa Aaron, ngunit isang malaking problema. Aaron, masyado kang mayabang. Intindihin kita. Ignorante na binata, maglakas loob na hamanin ang Martial Arts Association. I'll give you a taste of it. Tumanggi na ang pamilyahan. Hindi ko akalain na ang maliit mong papel ay hindi marunong magpakababa. Kung ganoon, mamamatay ka dito ngayon. Nang matapos ang mga salita ni Aaron, ilang mga tao na hindi sumasang-ayon sa kanya ay tumayo, isa-isang mabangis at masama. Malinaw, hindi nila nilayon na palayain ang Aaron. Ang mga taong ito ay sikat sa Yanjing Martial Arts Circle, at ang kanilang lakas ay hindi masama. Ang kanilang hitsura ay agad na nagpapaganda sa championship match na ito. Para sa pangkalahatang madla,
hindi mahalaga kung sino ang kampyon, ang mahalaga ay makakakita sila ng hindi inaasahang magandang laro ngayon. Magpahinga ka muna, sinabi ni Aaron kay Jiang Yingling. Si Jiang Yingling ay tahimik na bumaba sa challenge arena, ang kanyang puso ay labis na nanghihinayang, ngunit nakakalungkot na ang panahon ay hindi na maibabalik, at ngayon ay wala nang silbi ang kanyang pagsisihan. Inayos ni Aaron ang kanyang mga damit, tumingin sa ilang tao sa ilalim ng challenge arena at sinabing, sabay tayo at makatipid ng oras. Ikaw, Aaron, paano ka naman naging mayabang? Ang mundo ng martial arts at Taoism ay hindi mo turn sa kahihiyan. Ang mga taong ito ay nagalit, ngunit ang madla sa madla ay ganap na nag-alab sa mga salita ni Aaron, at sila ay umiiyak at umaangal. Ito ay walang uliran para sa amin na pumili ng buong Martial Arts Association sa aming sarili, at walang sino man ang nangangahas na isipin ito. Kung hindi ko gusto ang maliit na arena, maaari akong bumaba upang makipaglaro sa iyo. Aaron matapos, tumalon pababa sa arena ng hamon. Ang 5 tao sa kabilang panig ay nanggagalaiti sa galit. Sikat sila sa martial arts circle ng Yanjing, pero ngayon ay hindi na sila pinapansin ng Aaron. It's unbearable. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan ka namin. Sabay-sabay, patayin ng mayabang na batang ito. Han mga anak, huwag kayong magsisi sa pagpunta sa impyerno. 5 tao ang magkasama, sa ganitong sitwasyon ng pagkubkob, halos lahat ng tao ay nag-iisip na ang Aaron ay patay na. Sa mga kinatatayuan, hindi naman mukhang kinakabahan si Hilaw, pero napakalma niya. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang pilitin si Fang Zon na gamitin ang kanyang espada. Paano magiging mga kalaban ng Aaron ang mga secular na karakter na ito? Kaya lang, ang kaguluhan ng Aaron ay gagawing earth-shaking ang buong martial arts world ng Yanjing. Matandahi, sa aking palagay, sinadya niya ito. Babala ito sa mga kalaban ng pamilyang Han. Malalim ang isip ng bata. Lahat ng ginagawa niya ay may kasamang maraming interes. Natatakot ako na lahat ng tao sa buong venue, maliban sa amin, ay may binilang niya. Nakangiting sabi ni Yi. Huminga ng malalim si Fang Zon at bumantong hininga, hindi simple ang kanyang lakas, at mas nakakamangha ang pamahalaang lungsod. Tila walang pagkakataon si Lintong na talunin siya. Sa harap ng pag-atake ng 5 tao, ang mga mata ni Aaron ay kumislap ng hindi mahahalata na kulay ng dugo, at ang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang damit ay namaga sa isang iglap. 1 galaw, 2 galaw, 3 galaw. Sa harap ng 5 tao, hindi natalo ang Aaron. Sa halip, lalo siyang naging matapang, na ikinagulat ng hindi mabilang na tao. Alam mo, ang 5 taong ito ay halos ang nangungunang eksperto sa martial arts sa Yanjing, at hindi nila kayang sugpuin ang Aaron sa pamamagitan ng pagsasanib, na sapat na upang ipakita na makapangyarihan si Aaron, ang lalaking ito, paano siya magiging napakalakas. Sa grandstand, nagngangalit si Zhong Chenny at sinabing malamig ang kanyang puso. Kung hindi namatay ang Aaron dito ngayon, ito ay magiging isang malaking banta sa pamilya Zhong, hindi sa sobrang lakas niya, ngunit ang mundo ng martial arts ay masyadong aksayado. Hinamak ni Chen Bao na sabihin na sa harap niya, ang nagtatag ng Martial Arts Association, ang mundo ng martial arts ay ganap na bumagsak. Ang mga taong may ganitong mga kasanayan ay hindi maaaring pumunta sa entablado noon, ngunit ngayon, ang 5 taong ito ay tinatawag na top, mga eksperto. Ito ay isang biro. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Chen Bao, si Zhong Chenny ay medyo mas matatag. Hanggat kaya ni Chen Bao ang pagpatay sa Aaron, ang banta ay hindi dapat banggitin. Ang 5 master ay nawalan ng lakas sa pakikipaglaban sa mga kamay ng Aaron hanggang sa nahulog ang huli. Natahimik ang buong venue, at ang mga mata ng lahat na nakatitig kay Aaron ay puno ng hindi paniniwala. Ang lakas ng isang tao, hindi inaasahang matalo ang buong martial arts world to dare not to say a word, meron pa bang hindi sang-ayon? Tanong ni Aaron. This sentence sounds like spring thunder in people's ears. It's not enough to knock down 5 people. Pinoprovoke pa rin niya ang martial arts circle ng Yanjing. Gusto ba niyang talunin ang lahat ng tao sa martial arts circle ng Yanjing, naman? Huminga ng malalim si Fang Zantian. Hindi niya akalain na magiging ganito kabagsik si Han Sanchen. Kahit si Lei Hemang ay hinding-hindi mananalo sa harap ng 5 pag-atake ng mga lalaki. Gayunpaman, napakadali niyang nalutas ang krisis. Hindi nakapagtataka na kapag hinarang lang niya si Lei ang nakakamatay na S. Suntok ni Hemang,
Tinatago niya pa rin ang mukha. Kung hindi pumunta si Aaron kay Yuncheng, nasaan ang pangalan ni Lei Hemang? Si Wang Xin naman, tulala na siya, may mapurol na ekspresyon. Hindi siya makapaniwala na natalo ng Aaron ang 5 masters sa martial arts world. Iyang master ng pamilya Han, hindi ba siya tinukoy bilang isang basura ni Nangang Chenkyu? Paano siya naging napakalakas? Masasabi ba natin na ito ang tunay na card ng pamilya Han? Si Nangang Chenkyu ay nagmamahal kay Han Jun, ngunit ang smoke bomb na inilabas niya ay sadyang nagtatago sa kapangyarihan ng Aaron. Napabuntong hininga si Wang Xin at sinabi sa sarili, sa loob ng maraming taon, ang martial arts at Taoism circles sa Yanjing ay hindi gaanong masigla. Simula nang umalis si Chen Bao, walang sino man ang nakapagpakita ng ganoon kalakas na kapangyarihang namumuno. Noong panahon ni Chen Bao, palaging may mga bagong bituin sa bilog ng martial arts, dahil napakahirap ng mga kondisyon ng Martial Arts Association noong panahong iyon. Kung gusto mong sumali, dapat mayroon kang lakas na kinikilala ni Chen Bao. Napakataas ng pamantayan ni Chen Bao, na nagpilit sa mga tao sa panahong iyon na magsanay ng husto. Gayunpaman, pagkatapos umalis ni Chen Bao, ang pamantayan ay ibinaba ng husto, na humantong sa isang halo ng mabuti at masama sa martial arts at Taoism. Sa oras na ito, biglang nakita ni Wang Xin Yuguang ang isang may kulay abong matandang lalaki na naglalakad patungo sa Aaron. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ng lalaki, ipinakita ni Wang Xin ang bakas ng gulat sa kanyang mga mata, Chen Bao. Ito ay Chen Bao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!